Kabanata 2551. Tumawa ng may interes si Harvey. Ako ay isa sa mga pinuno ng sangay ng Longmen. Hindi nila ako direktang kinontak, ngunit dumating sila para sa iyong pamilya. Iyan ay kawili-wili. Sinusubukan ba nilang sabihin sa iyo kung aling panig kayo maninindigan? Napabuntong hininga si Leslie. Ang unang utos ng Dragon Palace, Longmen, Dragon Guard, Dragon Cell, at iba pang mga haligi ay hindi pinansin ang bagay na ito. Sa paghusga sa aspetong ito, dapat gawin ito ng Longmen Law Enforcement para talagang makaahon tayo sa ganitong sitwasyon. Para sa kanila, ang liham na ito ay kagustuhan ng buong Longmen. Ang kalooban ng Longmen, sabi mo. Malamig na tumawa si Harvey bago tinawagan si Samuel Bauer. Isang abalang tono ang maririnig mula sa kabilang gilid. Walang signal. Matapos makita ang ginagawa ni Harvey, tahimik na sinabi ni Leslie, sinabi nila sa akin na magpadala ng mensahe na hindi mo dapat subukang kumuha ng suporta sa Panginoon ng Longmen, at siya ay umatras sa Flutewell. Hindi nakakagulat. Binaba ni Harvey ang tawag. Tinatangka nila akong patayin dito. So, ano pa ang sinabi nila? Gusto kanila makilala ng formal, ngunit kung tutuusin sa kanilang saloobin, dapat na dumating sila para sa iyo dahil sa insidente sa kay Kerry Kennedy. Ang Longmen Law Enforcement ay kumakatawan sa kalooban ng Elder Guild, Sir York. Kahit na ikaw ang pinuno ng sangay ng Longmen, hindi ka dapat maging matigas ang ulo tungkol dito. Dahil gusto kanilang makita, bakit hindi ka sumunod at makita mo mismo ang kanilang ginagawa? Sa isang paraan, maipaliwanag mo kung saan sila nakatayo. On the other side, we can also decide kung saan tayo nakatayo. We will make peace if we can. Kung hindi, kaya rin natin silang labanan. Kung alam na natin ang kanilang saloobin, walang mag-alala kung may magpasya na magsimula ng away. Bilang messenger, mahinahong sinuri ni Leslie ang sitwasyon para kay Harvey. Napangiti si Harvey matapos marinig ang mga katagang iyon bago tumingin sa Rolex sa kanyang pulso. Okay. Kung ganoon ang kaso, dapat mong tawagan sila. Sabihin mo makikilala ko sila. Gusto kong makita kung ano ang ginagawa ng Longmen Law Enforcement. Hindi pa ba sapat ito matapos silang 2 beses na hindi ako iginagalang? 8:00 ng gabi, sa isang gusali ng opisina sa Outer Ring ng Hong Kong. Ang lugar na ito ay pag-aari ng pamilya Clark. Nakakatakot na ang taunang renta sa lugar na ito ay mataas. Bukod dito, may hanging garden sa ibabaw ng gusali. Ang hardin ay laging berde. Ito ay isang tunay na kahangahangang tanawin. Ito ang lugar kung saan ginamit ng pamilya Clark ang halos lahat ng kanilang kapangyarihan. Dahil sa isang pansamantalang pagpupulong, si Leslie Clark ay na-assign dito sa oras na ito. Sa kasong ito, magkakaroon ng kumpiyansa si Leslie na pangasiwaan ang mga bagay ng maayos kung sino man ang sumubok ng anuman o magdulot ng malaking kaguluhan sa lugar. Matapos marating ni Harvey York ang gusali ng opisina sakay ng van na may plaka na 00001, kalmado siyang tumingin sa paligid niya. Kahit gabi na, siksikan pa rin ang lugar sa mga tao. Maraming mga white-collar worker ang makikitang naglalakad sa kalye. Sandaling ipinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. Ito ay isang napaka-busy na lugar. Napakagandang lugar para kumita ng maraming pera. Masyado kang mabait, Sir York. Isa lang itong simpleng office building. Ang pamilya Clark ay umaasa lamang dito upang mabuhay. Ang itim na damit ni Leslie ay nakakabighani ng maraming lalaki sa isang simpleng kilos lamang mula sa kanya. Pulang-pula ang mga mukha nila, na para bang gusto na nila siyang sugurin sa mga sandaling iyon. Sayang naman na ang taong nasa tabi niya, ay agad na sinira ang isipan ng mga taong iyon. Magalang na binuksan ni Leslie ang pinto para kay Harvey at pagkatapos ay magiliw na nagsalita, "Pakipasok." Tinanong ko si Kerry Kennedy at ang iba pa dito. Kasalukuyang 8:00 na ng gabi. Ayos lang kung medyo late na tayo. Walang pagmamadali pa rin. Kung interesado ka, maaari tayong mamili sa paligid ng duty-free na tindahan sa ibaba. Casual na ibinalot ni Leslie ang sarili sa mga bisig ni Harvey na parang batang babae bago tumungo sa gusali ng opisina.
Ang mga tao mula sa pamilya Clark ay lubos na nabigla. Kailan naging ganito kaamo at magalang si M-Lady? Hindi na kailangan. I don't like shopping anyway, walang pakialam na sagot ni Harvey. Patungo sa gusali ng opisina, nagtatakang tanong niya, nandito rin si Carrie. Hindi siya natatakot na magpakita sa harapan ko. Bakit siya matatakot? Malamig nang umisi si Leslie. Habang nagpapahinga ka, marami siyang ginawa gamit ang pangalan ng Longman. Narinig ko na nakipag-usap pa siya kay Vince York bago dinala dito ang deputy head ng Longman Law Enforcement. Tungkol sa iba pang mga bagay na inihanda niya, natatakot ako na maghintay at makita na lang natin. Nakilala niya si Vince, saka dinala ang deputy chief. Si Harvey ay nakangiti pagkatapos marinig ang mga salitang iyon. Parang gusto talaga niyang Master York na mamatay ako dito. Kung makakahanap siya ng pagkakataon, tiyak na gagamitin niya ang lahat para ma-corner ako. Kumunat ang noo ni Leslie matapos marinig ang sinabi ni Harvey. Sir York, magkakaproblema tayo kapag nasangkot si Vince dito. Matapat siyang tao. Hindi siya makikisali kung hindi siya 100% sigurado na magtatagumpay siya. Kailangan mong mag-ingat. Nakarating na tayo sa puntong ito. There's no point being cautious now, cool na sagot ni Harvey. Sa halip, sabihin sa akin ang tungkol sa deputy chief na ito. Ang kanyang pangalan ay Hyder Bauer. Siya ay isang kilalang tao sa ikalawang henerasyon ng pamilya Bauer. Kahit na siya ay malapit na sa kanyang 70s, siya ay may lubos na reputasyon. Mabuting kaibigan daw siya ng ilang matatandang taga-York ng Hong Kong. In a way, pumunta siya dito para makasama ang dati niyang mga kaibigan. Sa other side, kinatawan niya ang Longman Law Enforcers para hanapin ka. Nagulat si Harvey York. Siya ay mula sa pamilya Bauer. Tumango si Leslie Clark. Kaya nga medyo nagbonding sila. Hindi lamang siya mula sa pamilyang Bauer, ngunit siya rin ay nasa parehong henerasyon ng Longman Master mismo. Kahit na ang Panginoong iyon ay kailangang tawaging kapatid ang lalaking ito, aniya. Napangiti si Harvey matapos marinig ang mga katagang iyon. Kawili-wili. Kaya, ang kinatawa ng pinuno ng tagapagpatupad ng batas ng Longman ay ang nakatatandang kapatid ng amo ni Longman. Ito ay nagiging medyo nakakalito. Ngunit talagang sinusubukan ni Kerry Kennedy na gamitin ang kanyang kuya bilang kasangkapan. Alam niya na hindi ako ang mga ngasiwa sa law enforcement of the ancients. Kung talagang gusto niyang makipagpayapaan, dapat na lang siyang sumuko. Pero dahil pinapunta niya si Hyder Bauer sa Hong Kong, ibig sabihin ginagamit niya ang kanyang identity para ibagsak ako. Sayang si Kerry ay masyadong walang karanasan. Kung kayang supilan ako ng isang tulad ni Hyder, maraming beses na akong namatay. Mukhang walang pakialam si Harvey. Ang babaeng ito mula sa pamilya Kennedy ay medyo maliit, mahinahon niyang sabi. Ang buong pamilya Kennedy ay hindi rin napakahusay. Walang dapat ipag-alala. Napabuntong hininga si Leslie. Sa teorya, oo, ngunit kailangan mong mag-ingat. Maaari mong maliitin si Kerry, ngunit si Hyder ay kumikita na sa Hong Kong mula noong siya ay bata pa. Marami siyang koneksyon dito. Ang ilang mayayamang tao na ipinanganak sa pamilya Bauer ay nirerespeto pa nga siya ng husto. May mga Longman branch din sa Hong Kong at Las Vegas. Tahimik sila, pero dahil lang iyon sa relasyon ng Hong Kong at Las Vegas. Kung magpas siya si Hyder na baligtarin ang hakbang at gamitin ang kanyang lakas sa magkabilang panig laban sa iyo, iyon ay magiging lubhang nakakabahala. Nagpatuloy sa pagsasalita si Leslie. Pero huwag kang mag-alala. Kahit anong mangyari, susuportahan ka ng pamilya Clark. Tumawa si Harvey habang nakatagilid ang ulo. Magtiwala ka, Leslie. Makapal ang bungo ko. Matapos marinig ang mga salita ni Harvey, hindi napigilan ni Leslie na imulat ang kanyang mga mata. Ang poise at confidence ni Harvey ay nagpapanatili pa rin sa kanya ng napakabagal. Ang mga babaeng European ay madalas na direkta pagdating sa kanilang mga damdamin. Dahil kalahating European si Leslie, natural na ganoon din ang ugali niya. Pero alam niyang kasal na si Harvey matapos makita ang mga papeles. Ang prangka at matapang na babae, si Leslie,
ay hindi maiwasang makiramay sa pakikipagtagpo sa mga tamang tao sa maling oras. Kahit na ang isang tulad ni Vince York ay hindi magagawang makipagkumpetensya sa isang lalaking tulad nito. Masyadong masamang kapalaran ay palaging may iba pang mga plano. Walang pagkakataon si Leslie na makasama siya, Mr. York, Miss Clark, si Mr. Bauer, at ang iba pa ay kanina pa nandito. Dinala din nila si Mr. Emmer Evans. Habang naglalakad sina Harvey at Leslie sa gusali ng opisina, mabilis na lumapit ang isang sekretarya mula sa pamilya Clark bago magalang na iniulat ang sitwasyon. Nasa hanging garden silang lahat. Nagalit talaga si Mr. Bauer matapos makitang wala kayong dalawa. Nasira na niya ang dalawa sa ginintoang seda na Phoebe na kahoy na sofa sa sobrang galit. Isa pang bagay, nagalit din si Mr. Evans. Ang sabi niya, wala kayong respeto sa mga nakatatanda sa inyo at minamaliit ang isang retiradong gobernador na tulad niya. Nandito rin si Emmer. Nagulat si Leslie. Ang lalaking iyon ang unang commander sa Hong Kong 20 taon na ang nakararaan, bulong niya. Dati siyang nagtrabaho sa royal family ng The Empire of the Sun That Never Sets. Siya ay may ilang mga kasanayan at talento sa kanyang trabaho, higit pa o mas kaunti. Pagkatapos niyang magretiro, tumira siya sa Hong Kong. Ang mga koneksyon at impluwensya ay nakakatakot dito. Matapos marinig ang mga salitang iyon, mahinahong nagtanong si Harvey York, nagtatrabaho siya para sa The Empire of the Sun That Never Sets. Ang panganay na anak na babae ng kanilang maharlikang pamilya ay hindi mahalaga sa akin. Obviously, I don't care about a subordinate like him taking advantage of his seniority. Nagpatuloy sa paglalakad si Harvey pagkatapos niyang magsalita. Hindi nagtagal, dumating ang dalawa sa hanging garden gamit ang isang espesyal na elevator. Ito ay halos 6,500 square feet, na natatakpan ng malalago na halaman. Ang isang living area na humigit kumulang 2,000 talampakan kwadrado ay matatagpuan sa gitna ng hardin. Ang sikat na kaligrapya at mga painting ay nakasabit sa mga dingding, habang ang tradisyonal na inukit na gintong silk Phoebe wood furniture ay nakaayos sa kabuuan. Ang buong lugar ay may maganda at mapanlikhang hitsura. Ito ay talagang isang bihirang tanawin. Ngunit sa sandaling ito, ang lugar ay napakagulo. Ang hindi mabibiling sofa at coffee table ay nadurog. Nakikita rin ang mga pira-pirasong tasa na nakakalat. Dalawang matandang lalaki ang nakaupo sa gitna ng silid. Ang isa sa kanila ay may parisukat na mukha na may puting buhok habang nakasuot ng suit. Hindi siya mukhang galit, ngunit ang isang hindi masabi na pressure ay maaari pa ring madama mula sa kanya. Ang lalaking iyon ay malinaw na si Hyder Bauer mismo. Ang ibang tao ay isang lalaking mukhang western na may lubog na mga mata, nakasuot ng tuxedo. Mukhang lasing na siya, pero ang ganda pa rin ng aura niya. Ang lalaking ito ay isang retiradong gobernador, si Emmer Evans, na nagtrabaho para sa The Empire of the Sun That Never Sets. Isang dosenang tao ang nakatayo sa likuran nila, kasama si Kerry Kennedy na nangunguna sa grupo. Sila ay mula sa Longmen Law Enforcement. Lahat sila ay kumikilos ng mataas at makapangyarihan, na parabang walang karapat-dapat sa kanilang atensyon. Napakayabang ni Kerry. Sa suporta ni Hyder, mukha siyang hari ng mundo. Damn it! Bakit wala pa sina Harvey at Leslie? Matapos makitang may pumasok muli, nagalit si Emmer, sa pag-aakalang isa na naman itong nasasakupan ng pamilya Clark. Hindi ba nila alam kung sino kami? Higit 10 minuto na kaming naghihintay. Sino sila sa tingin nila? Nagpakita ng panghahamak ang ekspresyon ni Emmer na para bang siya ang unang tao sa Hong Kong. Wala bang mga patakaran ng mga tao sa pamilya Clark? Malamig niyang bulalas. At ang batang iyon, hindi ba niya alam ang limitasyon niya? Alam niyang darating ako, pero late pa rin siya. Sino siya sa tingin niya? Dalhin mo sila dito ngayon. Si Hyder ay napuno ng hangarin na pumatay. Bastos, malamig na bulalas ni Hyder. Isa ako sa pinakamatandang grupo ng mga tao sa Longmen. Galing ako sa pamilya Bauer. Alam ba nila kung ano ang kinakatawan ng pamilya ko? Bibigyan ko pa sila ng 5 minuto.
Kung hindi sila magpapakita pagkatapos nito, hahantong sila sa ganitong mesa dito. Pagkatapos ay ibinagsak ni Hyder ang kanyang kaliwang kamay sa coffee table sa tabi niya, na hinampas ito sa lupa. Malinaw, ang mga taong iyon ang naging sanhi ng lahat ng pinsala dito. Naglakad si Harvey sa harap nila na nakatitig kay Hyder. Iyan ay 15 milyong rupya bawat upuan at 300 milyong rupya bawat coffee table. Tandaang bilangin ang mga item para mabayaran mo ang mga ito sa ibang pagkakataon, sinira mo ang mga ito. Sino ang nagbigay sa iyo ng pahintulot na magsalita sa pinuno ng pagpapatupad ng batas ng lungmen ng ganoon, Harvey? Galit na galit si Carrie matapos makita si Harvey na paparating. Sarkastiko niyang pinandilatan si Harvey. Kahit na si Hyder ay deputy head lamang ng lungmen law enforcement, alam ni Carrie kung paano pasayahin ang mga matatandang tulad niya. Ang pag-alis ng titulo ng representante ay sapat na upang mapunta sa magandang biyaya ni Hyder. May death wish ka ba o ano? Pinandilatan ng ibang mga binata at babae si Harvey na may layuning patayin, na para bang handa silang kumilos anumang oras. Hindi ka maaaring maging bastos kay Sir York, pinuno ng sangay ng lungmen, Carrie Kennedy, sabi ni Emmer Evans. Bahagya siyang natigilan matapos makita sina Harvey York at Leslie Clark bago makilala ang kanilang mga mukha. Kahit na hindi ito ang unang pagkakataon na nagkita sila, natural na binabasa niya ang mga dokumento ni Harvey mula noong naroon siya para suportahan si Hyder Bauer. Kasabay nito, alam niyang dumating na ang tunay na amo. Isang mainit na ngiti ang ipinakita ni Emmer habang nakatingin kay Harvey. Ang taong ito ay ang maalamat na pinuno ng sangay ng lungmen. Sinabi rin na siya ang prinsipe ng Southlight o ano. Siya ay lubos na karakter. Ang isang taong tulad niya ay hindi isang taong maaaring hamanin ninyong mga ordinaryong tao ng lungmen law enforcement. Tila sinasaway ni Emmer si Carrie, ngunit hindi rin niya ito sinisisi. Nagsalita si Emmer sa madilim na tono sa puntong ito. Ipinakita niya ang pagkakakilanlan ni Harvey, ngunit wala siyang intensyon na parangalan siya. Siyempre, para sa kanya, ang titulo ng prinsipe ng Southlight o pinuno ng sangay ng lungmen ng Mordo ay hindi nakakabilib. Sa isang lugar tulad ng Hong Kong, kahit na ang mga malalakas na karakter ay kailangang lumuhad sa harap ng mga lokal. Nang marinig na ang nasa harapan ang target, bumagsak din ang tingin ni Hyder kay Harvey. Narinig niya ang nakakaiyak na mga akusasyon ni Carrie, nakita ang mga larawan, at nabasa rin ang mga dokumento, ngunit gayon paman, naramdaman niyang medyo ordinaryo lang si Harvey matapos siyang makita ng personal. Parehong inosente ang kanyang damit at aura. Kung ikukumpara kay Vince York, parang araw at gabi. Hindi makapaniwala si Hyder na ito ang taong nag-iisang pumatay sa buong pamilyang Tiki sa harap ni Carrie. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2555. Nang walang pag-iisip, mahinahong nagsalita si Hyder, bilasan mo at humingi ng tawad sa pinuno ng sangay ng lungmen, Carrie. Kung magpasya siyang wakasan ang iyong buhay bago ang mga negosasyon, ang isang matandang tulad ko ay hindi magagawang panatilihing ligtas ka dito. Tama ka. Pagkatapos ng lahat, ang pinuno ng sangay ng lungmen na si Mr. York ay palaging isang walang takot na tao. Hindi imposible na siya ay papatay sa harap mo. Pinandilatan ni Emmer si Harvey na may malabong ngiti. Kaya ako, si Carrie, dapat humingi ng tawad sa iyo, Branch Manager York. Patawad, mangyaring huwag akong patayin sa harap ng lahat ng mga taong ito. Natatakot akong mamatay. Ang kanyang mga salita ay puno ng mga sarkastikong tono. Malinaw, walang kahit katiting na bahid ng sinseridad. Matapos marinig ang mga salita ni Carrie, ang iba pang mga estudyante ng pagpapatupad ng batas ng lungmen ay nagsimulang tumingin kay Harvey. Nagpapakitang gilas siya kahit ganito siya. Gaano siya kawalang hiya. Kung gusto mong humingi ng tawad, mas mabuting lumuhad ka. Walang pakialam na naglakad si Harvey. Alam mo kung paano ako nagtatrabaho, ngunit hindi ako makikipagtalo sa isang hangal na bata para sa iyong sariling kapakanan.
Sa susunod, lumuhad ka bago humingi ng tawad. Ibinaling ni Harvey ang tingin kay Hyder at Emmer. Yung mabagsik naman na nagbubuga lang ng kalokohan, lumuhad ka rin kung ayaw mong mamatay. Naiintindihan mo, mahinahong sabi niya. Si Harvey ay walang pakialam habang naglalabas ng ibang kahulugan sa likod ng kanyang mga salita. Luluhod ako at humingi ng tawad, sabi mo. Natawa si Emmer dahil sa galit. Sinong nagbigay sa iyo ng karapatang sabihin yan, Harvey? Nagpakita si Hyder ng malamig na ekspresyon sa kanyang mukha. Ano bang sinasabi mo, anak? Sabihin mo ito ng isang beses kung maglakas loob ka. Mariing bulalas ni Hyder. Isantabi muna natin iyan, Elder Bauer. May importante tayong pag-uusapan. Agad na pinigilan ni Emmer si Hyder matapos itong makitang nasa ganoong galit na kalagayan. Tumuon sa mas malaking larawan. Kapag tapos na tayo sa negosyo, haharapin natin ito kaagad. Natural, sa mga mata ni Emmer Evans, sa kanyang hitsura at suporta ni Hyder Bauer. Sa paghusga sa lakas at background ni Emmer sa Hong Kong at autoridad ni Hyder, magiging kasing dali ng pagdurog ng mga langgam kung gusto nilang patayin si Harvey York. Ngunit anuman ang mangyari, kailangan muna nilang tapusin ang negosyo. Ito ang pinakamahalaga. Napangiti si Leslie Clark matapos marinig ang mga salitang iyon. Tama iyan. Hiniling niyong dalawa na imbitahan namin siya dito. Hindi mo maaaring sayangin ang pagkakataong ito sa pakikipaglaban sa isa't isa, hindi ba? Pag-usapan muna natin ang negosyo. Ang galit ni Hyder ay tila nawala ng ilang sandali. Tapos, sinamaan niya ng tingin si Harvey at tinuro iyon. Ang swerte mo, anak. Mas mabuting pasalamatan mo si Elder Evans at ang pamilya Clark sa pagpigil sa akin. Kung hindi, sasampulin ko hanggang sa mamatay ang isang mayabang na kabataang tulad mo. Daan-daang mayayabang na kabataang tulad mo ang namatay sa kamay ng aking thunderclap ngayong taon. Pagkatapos ay ipinakita ni Hyder ang kanyang maitim na kanang kamay na may pagmamalaki. Sige, sapat na ang pagpapakitang gilas. I'm just going to thank your whole family for going easy on me. Harvey is really speechless. Magsalita ka kung may sasabihin ka. Kung hindi, aalis na ako. Wala pa akong oras kumain. Bibili ako ng merienda pagkatapos. Ikaw, ang mga alagad ng pagpapatupad ng batas ng lungmen ay nagngangalit sa galit. Nakakita na sila noon ng mga taong mayabang, ngunit hindi ang taong mayabang na ito. Wala siyang respeto kay Hyder. Mabuti, business ang pinag-uusapan natin. Pinigil ni Hyder ang kanyang galit at sinenyasan ang kanyang kamay para pigilan si Carrie at ang iba pa bago malamig na tinitigan si Harvey. Narinig ko na ginamit mo ang iyong pangalan bilang pinuno ng sangay ng Lungmen Mordo para magdulot ng malaking kaguluhan at samantalahin ang mga mamamayan ng Hong Kong at Las Vegas. Kinuha mo pa ang mga importanteng bisita namin mula sa Island Country, pinatay ang pamilyang Tekay, hindi ba? Wala akong pakialam kung anong uri ng sama ng loob ang mayroon kalaban sa kanila, ngunit mayroon ng liham na humihiling sa lungmen na magbigay ng patas na pahayag tungkol sa pangyayaring ito. Mabangis na ekspresyon ang ipinakita ni Hyder. Inuutusan kitang isuko ang iyong branch leader badge, pagkatapos ay humingi ng tawad sa Shinkage Way at umamin ka na nagkasala. Itigil na ang gulo sa mga lungmen. Kalokohan. Lahat ay gumagawa ng mga pakulo. Tunay na kamanghamanghang lakas ng loob, mahinahong sagot ni Harvey. Kung hindi ka naniniwala sa akin, maaari akong kumuha ng ilang mga tao dito upang tumstigo tungkol dyan. Pero lahat sila ay medyo matagumpay na tao. Ang kanilang oras ay pera. Kung gusto mo silang makausap, kailangan mong magbayad. Isang tao, $15 milyong. Kinikit ni Harvey ang kanyang mga mata. Ilan sa kanila ang gusto mong dalhin ko dito? Makukuha ko papuntahin dito, basta may pera ka. Akala ni Harvey ay makakaisip ng iba pang palusot ang iba pero pareho lang pala itong pakulo. Paanong hindi magkakaugnay? Kaya naman walang pakialam si Harvey sa nararamdaman ni Hyder. Talagang hindi niya siya iginalang kung tutuusin, dapat siya. Pagkatapos ng lahat, hindi nais ni Harvey na makipaglaro sa mga matatandang ito na sinasamantala ang kanilang seniority.
Bilang deputy head ng Longmen Law Enforcement, nagsalita pa siya sa ngalan ng Shinkage Way. Sa mata ni Harvey, dapat may death wish siya. Ginagawa mo pa rin ba ang katangahan, Harvey? Agad na nagdilim ang mukha ni Hyder. Dahil nandito ako, syempre, mayroon akong matibay na patunay na ikaw ang nagmasaker sa buong pamilya Takei. Alam na alam ko rin na maaring patayin ka ni Maki Takei, pero ginamit mo ang pangalan ng Longmen para supilan siya bago mo siya nilusot nang hindi kanya pinapansin. Walang hiya ka, Harvey York. Nasaan ang iyong moral? Galit na tinuro ni Hyder Bauer si Harvey. Natigilan si Harvey sa mga salita niya, bago tumingin kay Kerry Kennedy nang may interes. Bago tumingin sa malayo, sina Kerry at ang mga estudyante sa likod niya ay kinunan ng excited na tingin si Harvey. Walang nang ahas na salubungin ang kanyang mga mata sa sandaling iyon. Malinaw na nagsinungaling si Kerry tungkol sa katotohanan para magpakita si Hyder. Hindi pa niya sinabi na natalo ni Harvey ang buong pamilya Takei sa pamamagitan lamang ng pag-indayog ng kanyang espada. Wala siyang binanggit na anuman tungkol sa pagpatay ni Harvey sa isang dosina ng kanilang mga tao sa isang sipa, kasama si Maki. Ngunit nakahanap siya ng dahilan na nagsasabing ginamit ni Harvey ang pangalang Longmen para i-pressure ang pamilya. Kung hindi sinabi iyon kay Hyder, baka natakot siyang magpakita. Alam niyang si Harvey ang pumatay kay Maki. Hayaan mong ipaliwanag ko sa iyo minsan, Deputy Chief. Ginawa ng pamilya Takei ang mga pag-atake at nang-ahas sila. Sinasabing ang emperador ng Island State ay nagpaplano pang ang bigyan ang pamilya ng posthumous name. Si Harvey ay may mapaglarong ekspresyon sa puntong ito. Alam ito ng buong Hong Kong. Maging ang embahada ng Archipelago Country ay tinanggap ang pahayag. Kung hindi ka pa nakontento, pwede mo pa silang puntahan sa korte. Kung manalo ka, pwede na tayong mag-usap ulit. Paano ang tunog na iyon? Ikaw, galit na galit si Hyder na hindi man lang niya masabi ang mga salita. Si Harvey ay hindi lamang sanay at malakas, ngunit mayroon din siyang napakatalas na dila. Walang masabi si Hyder matapos bigkasan ang embahada ng Island Nations. Hamalakhak si Emmer bago pinikit ang mga mata kay Harvey. Sir York, alam na alam mo kung bakit nila ginawa ang mga pag-atake nila sa'yo. Dapat mong malaman ang kapangyarihan na ginamit ng pamilya Clark sa insidenteng ito. Mali ba ako? Walang kabuluhan kung gagawin nating masyadong mapurol, di ba? Alam kong medyo sanay ka, at alam kong sinusuportahan ka rin ng pamilya Clark. Mayroon kang kaunting awtoridad sa Hong Kong ngayon. Ngunit dapat malaman ninyong lahat na may ilang bagay na hindi malulutas sa pamamagitan ng pagpatay. Kung tutusin, dapat nating igalang ang Code of Ethics sa mundong ito. At saka, palaging may mga taong mas malakas kaysa sa iyo. Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan ng pagkontra kay Chief Bauer ng ganoon? Nagkibit balikat lang si Harvey. You're telling me the right thing to do is surrender my badge and embarrass myself in front of the Islanders before pleading guilty. Sa tingin niyong dalawa pwede niyong hilingin sa akin na gawin ang ganyan. Ano sa tingin niyo ang karapatan niyo? Dahil lang sa nagtatrabaho ka sa royal family ng the Empire of the Sun that never sets. Dahil lang ginamit mo ang apelyidong Bauer para magbanta ng mga tao. O dahil halos 100 taon na kayong magkasama, pero alam nyo lang kung paano sumamba sa mga dayuhang kapangyarihan. Aking mga mahal na lolo, ang paggalang sa matanda at pagmamahal sa mga kabataan ang mga birtud ng aking bansa. For the sake of you two catching your breath after each sentence, I'll stop arguing with you here. Magbayad ka at umalis ka na. Kung ganoon, hihinto na ako sa paghahabol sa bagay na ito. Tinitiyak ko sa iyo na hindi ka tatanungin tungkol dito sa hinaharap. Oh, how dare you say ng ganyan? Sinong nagbigay sa iyo ng lakas ng loob? Bulalas ni Hyder sa kakaibang tono. Kamusta ka kawalang hiya? Sige, tama na ang pagsasalita ng walang kaparirikan. Anyway, kung hindi mo ibibigay ang badge at umamin ng guilty sa Islanders, ako mismo ang papatay sa'yo. Hindi nagtagal, sumenya si Hyder Bauer, at pagkatapos ay humakbang ang kanyang mga nasasakupan.
Sa tunog ng pagkiskas ng mga bakal ang mga tauhan niya sa kanilang mga espada ay nanlilisik, at galit na galit kay Harvey York. Agad na umasim ang ekspresyon ni Leslie Clark nang makita ang tanawin iyon. Deputy Chief Bauer, walang sinuman ang maaaring kumuha ng aking badge dahil ito ay ipinasa sa akin mismo ng Panginoon ng Lungmen, mahinahong katwiran ni Harvey. At saka, sa tingin mo ba dapat talaga akong humingi ng tawad sa kanila? Anong karapatan nila para gawin ko ang ganoong bagay? Ano, sa tingin mo hotshot ka o ano? Nagdilim ang mukha ni Hyder. May sasabihin ako sa iyo, Harvey. Pinarangalan ko na si Master Lungmen sa pamamagitan ng hindi pagbali ng iyong mga binti at pagtapon sa iyo ng diretsyo sa Island Country. Kaya, tigilan mo na ang pagtutulak sa iyong swerte. Siguro mas maganda ang ugali ko ngayong matanda na ako. Kung mas bata pa ako, kukunin ko na ang ulo mo at ang buhay ng pamilya mo ngayon. Si Hyder ay nagngangalit sa galit sa puntong ito, na para bang tatayo siya at sasampulin si Harvey hanggang sa mamatay. Si Chief Bauer ay isang lubos na iginagalang at maimpluwensyang tao sa Lungmen Law Enforcement. Mabait na siya para magsabi ng ganyan para sa kapakanan mo. Tumigil ka sa pagiging gahaman. Sabi niya na may kakaibang tingin. Kung hindi, magtatapos ka kung magalit siya. Bukod sa sirang badge at mga paa mo bilang paghingi ng tawad sa Islanders, ang buong pamilya mo ay hahabulin din dahil dito. Sana maintindihan mo na hindi lang kinakatawan ni Chief Bauer ang Lungmen Law Enforcement, kundi pati na rin ang buong pamilya Bauer. Ang nangungunang pamilya sa buong H-Country. Si Emmer Evans pagkatapos ay komportableng samandal sa sopa. Iabot mo at basagin mo ang iyong kamay. Don't waste our time and energy here, babala ni Emmer. Nag-ayos pa ako ng pangalawang round ng entertainment para kay Chief Bauer. Gusto kong makita kung paano ka hahantong kung masisira mo ang saya niya. Si Kerry Kennedy ay malamig na tumingin sa kanyang mga mata at tumawa. Ibigay mo na ang badge at lumuhad ka. Kung hindi, ikaw ay magiging kakilakilabot. Napangiti si Harvey matapos marinig ang mga katagang iyon. Tinatakot mo ba ako, Kerry? Naningkit ang mga mata ni Kerry bago siya malamig na sumagot, masasabi mo na. Alam niyang hindi siya kalaban ni Harvey, ngunit naniniwala siyang mapapatamba siya ni Hyder. Kaya naman medyo mayabang siya noon. Nang makita ang ugali ni Harvey, mabangis na tumayo si Hyder at sinipa ang sekretarya ni Leslie sa lupa bago siya itulak sa isang tabi. Na-offend talaga ako sa sinabi mo ngayon, Harvey, dahan daw ang sabi ni Hyder pagkalapit kay Harvey. May sasabihin ako sa iyo. Magtatapos ka ng masama pagkatapos akong maasar. Tuturuan kita ng leksyon ngayon. Ako, bago pa man natapos ni Hyder ang kanyang pangungusap, mabilis siyang pinutol ni Harvey. Na-offend kita sa sinabi mo lang. Bakit hindi na lang ako gumawa ng iba para mas lalo pa kitang mairita? Iniwas ni Harvey ang kanyang backhand nang matapos siyang magsalita. Sampal. Diretso sa lupa na bumagsak si Hyder sa isang matunog na sampal bago tumalsik ang dugo sa kanyang bibig. Hindi tumigil doon si Harvey. Tinapakan niya ang mukha ni Hyder at itinulak ang kanyang ulo sa lupa. Nakakatakot na hiyaw ang maririnig mula kay Hyder. Lahat ay naging matamlay matapos makita ang tanawin. Hindi sila makapaniwala sa nangyari kanina. Si Hyder Bauer ay patuloy na nagpupumiglas habang siya ay pinilit sa lupa. Natatakpan ng mga bakas ng palad at mga bakas ng paa ang kanyang mukha, na nagpamukha sa kanya ng lubos na kakilakilabot at kahabag-habag. Sinubukan niyang iiling ang sarili, ngunit pinanatili siya ng mga paa ni Harvey York sa lupa. Nanginginig lang siya nang walang magawa sa sandaling ito. Maraming tao ang napapikit sa hindi makapaniwala. Ang ilan ay sinampal pa ang kanilang sarili sa mukha upang matiyak na hindi sila nananaginip. Ang pagpapatupad ng batas ng Lungmen na alagad ay naging lubhang kakilakilabot. Walang nag-iisip na magiging ganito kawalang takot si Harvey. Masama lang na sinampal ni Harvey si Hyder sa mukha pero inaapakan pa niya ito sa pagkakataong ito. Ang gawaing ito lamang ay nagpapakita ng kawalang galang. Hindi lamang nirerespeto ni Harvey ang Lungmen Elder Group, ngunit ito rin ay isang pangungutya sa buong pamilya Bauer.
Bumalik sa katinuan si Emmer Evans habang gulat na gulat pa rin ang lahat. Anong ginagawa mo, Harvey? Galit na sigaw niya. How dare you? Ang lakas ng loob mo. Bastos. How dash you touch the head of Longmen Law Enforcement? Sumabog sa galit si Kerry Kennedy. Hindi niya akalain na ganito pa rin ang gagawin ni Harvey na mayabang kahit na nasa harapan na ni Hyder. Nawala ang takot niya kay Harvey habang nagbobomba ang adrenaline sa kanyang mga ugat. Matapos iwagayway ang kanilang mga braso, inilabas ng mga alagad ang kanilang mga sandata at sumugod sa purong galit. Nang walang utos ni Harvey, sumenyas si Leslie Clark bago lumitaw ang mga elite ng pamilya Clark mula sa lahat ng dako upang pigilan ang mga estudyante. Ang mga tao ng Longmen Law Enforcement ay makapangyarihan lahat. Walang duda. Ngunit ito ay teritoryo ng pamilya Clark. Panalo sila sa numero. Ligtas na sabihin na ang magkabilang panig ay nakatigil sa puntong ito. Hindi makapaniwala si Kerry na pinipigilan muli ang kanyang mga tao. Anong ginagawa mo, Leslie? Sigaw niya matapos pigilin ang galit. Ang sinumang magtatangkang saktan si Sir York ay dapat na lampasan muna ako. Malamig na sigaw ni Leslie. Subukan mo pagkatapos. Kayong mga tao. Halos mabali ang mga ngipin ni Kerry matapos makita ang tanawin. Sa kanya sinamaan ng tingin si Harvey. May sasabihin ako sa iyo, Harvey. Kung may mangyari sa pinuno, isasama ko kayong lahat. Gusto niyang laslasin si Harvey, ngunit wala siyang paraan para makagalaw ng kanyang kalamnan dahil napakaraming elite mula sa pamilyang Clark. Harvey, Leslie, naisip niyo na ba ang mga kahihinatnan ng paggawa ng isang bagay na iyon? Malakas na sigaw ni Emmer. Kahinatnan. Tuluyan ng hindi pinansin ni Harvey sina Kerry at Emmer. Nagbigay siya ng mas kaunting puwersa sa kanyang mga binti, na nagbigay kay Hyder ng silid para sa paghinga. Pagkatapos ay pinaningkitan niya ng mata si Hyder, na puno ng dugo ang mukha. Halika, pinuno ng Longmen Law Enforcement. Hindi ba dapat maging malakas ka? Malamig niyang bulalas. Hindi ba kita naasar sa mga sinabi ko? Lumapit ka sa akin. Ito lang ba ang mayroon ka? Bastos ka. Bahagyang napabuntong hininga si Hyder bago siya galit na sumigaw. I'll make you regret ever laying your finger on me. Papatayin ko ang buong pamilya mo. Bang! Hindi nag-aksaya ng oras si Harvey at nagpatuloy sa pagtapak sa mukha ni Hyder ng isang beses pa. Isang higanting butas ang nabuo pagkatapos ng pagtapak. Hindi napigilan ni Hyder na mapasigaw sa sakit habang natatakpan ng maliliit na bato at sariwang dugo ang kanyang mukha. Anak ng asungot! Anak ng asungot! Bastard ka! Hinding-hindi kita bibitawan. Madalas na mas nakikita ng mga senior ang mundo. Paano ka nakaligtas sa napakatagal na pagiging insensitive at kawalang galang? Isang beses pang tinapakan ni Harvey si Hyder na naging dahilan ng pagdugo nito sa buong mukha niya at saka namamaga. Ikaw, gustong-gusto ni Hyder Bauer na mamatay si Harvey York, ngunit ang patuloy na sakit ay nagdulot sa kanya ng lubos na pagkahibang. Napuno siya ng matinding kalungkutan sa sandaling iyon. Siya ang deputy head ng Longmen Law Enforcement at miyembro ng pamilya Bauer. Palagi siyang nangunguna sa Floatwell man o Longmen. Maraming mga tao ang palaging nagpapasaya at gumagalang sa kanya saan man siya pumunta. Naniniwala siya na magagamit niya ang kapangyarihan ng kanyang dalawang pagkakakilanlan para gawin ang anumang gusto niya saan man siya magpunta. Hindi niya akalain na makakatagpo siya ng isang walang ingat na lalaki na ng ahas na bastusin siya habang pinapahirapan siya. Ang reputasyon at dignidad ni Hyder ay patuloy na niyuyurakan. Sa oras na iyon, hinihiling niya na siya ay namatay ng labis. Hindi na siya mangangahas na hamunin muli si Harvey. Natatakot siya na hindi titigil si Harvey sa pagpapahirap sa kanya. Mukhang may medyo naging matalino. Sigurado akong alam mo kung ano ang maaari mong sabihin at hindi mo masasabi sa puntong ito. Matapos makita ang inis na tingin ni Hyder, sinipa siya ni Harvey sa tagiliran. Isaalang-alang mo itong isang aral para sa iyo ngayon. Sana ay matuto ka dito. Kung hindi, baka masira ang ulo mo sa hinaharap. I'm a very gentle person but you would be dead by now if you fight Vince York instead.
Tumakbo pabalik sa Floatwell at sabihin sa mga taga-lungmen na nagpapatupad ng batas na alamin kung sino ang tama at mali bago magpasyang makialam sa mga usapin. Kung tatakbo kayo rito na parang isang pulutong ng mga aso pagkatapos marinig ang ilang pahayag mula sa mga taga-isla, bubugbugin ko kayong lahat dito. Kabanata 2560. Naiintindihan mo ba ako? Lumaban si Hyder na may baluktot na ekspresyon. Bakas sa mukha niya ang malungkot at inis na ekspresyon. Hindi siya maglalakas loob na labanan si Harvey ngayon. Pinigil niya ang kanyang hininga, pilit na kinakalma ang kanyang sarili. Baliw kayo, Harvey at Leslie. Matapos makita ang mukha ni Hyder, hindi na napigilan ni Emer Evans ang kanyang galit. Sa tingin mo ito ang country age o ano? Ito ay isang internasyonal na metropolis. Nasa Hong Kong tayo. May mga batas dito. Bilang dating gobernador dito, hinihiling ko sa iyo na humingi ng tawad kay Chief Bauer at tanggapin ang iyong parusa. Kung hindi, makukulong ko kayong dalawa sa isang tawag lang. Naniniwala ka ba sa akin? Hindi, walang pakialam na sagot ni Harvey. Pero may kailangan din akong babala sa iyo. Alam mo ba ang mga kahihinatnan ng pagpapakita ng iyong seniority sa harap ko? Bastos, baliw ka. Nagdilim ang ekspresyon ni Emer bago ibinato ang kanyang suntok kay Leslie Clark. Ito ay kanlurang suntok ng kamao. Obviously, mukhang bihasa na si Emer dito. Mabilis at nakakamatay ang kanyang mga suntok, na nagdadala ng daan-daang libra ng puwersa. Nagningning ang mga mata ni Leslie nang ihagis ni Emer ang kanyang suntok. Agad niyang hinawakan ang braso niya bago ibinagsak sa lupa sa balikat niya. Bang! Sa isang malakas na sampal, natumba si Emer sa lupa. Kinagat niya ang ngipin sa sakit bago umubo ng dugo. Laking gulat ni Kerry Kennedy at ng iba pa. Lahat sila ay natakot nang makita nila ang nangyayari sa kanilang mga mata. Paano? Paano ito posible? Eksperto si Emer sa kanyang larangan, ngunit natalo siya laban kay Leslie sa isang galaw lang. Mas dalubhasa ba si Leslie, o lampas lang si Emer sa kanyang kumpiyansa? Kasabay nito, ang mga alagad ng Lungmen Law Enforcement ay nagpakita ng ganap na paghamak kay Harvey. Ang lalaking ito ay hindi man lang manggahas na manindigan para sa kanyang sarili kapag siya ay nasangkot sa gulo, ngunit hinahayaan niya ang isang babae na gawin ang kanyang maruming gawain. Walang kwentang dumi. Tumayo si Leslie sa harap ni Harvey at malamig na nagsalita. Uulitin ko ang sarili ko. Kung gusto mo si Harvey, lagpasan mo muna ako. Tumayo si Emer Evans habang hinahabol ang hininga bago pinandilatan sina Harvey York at Leslie Clark. Maghintay ka lang, Leslie. Pagsisisihan mo ang desisyong ito. Sigaw ni Emer, nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Itinuro niya ang arko sa langit. Pababain ko ang unang utos ng Hong Kong at pagsisisihan mo ang lahat ng ginawa mo ngayon. Ako ang dating gobernador dito. May kapangyarihan ako. Kapag iniulat ko ito sa maharlikang pamilya ng The Empire of the Sun That Never Sets, matatapos ka. Tumawa si Leslie nang hindi sumagot. Ang Empire of the Sun That Never Set. Tapos na kami, sabi mo. Dahan-daang naglakad si Harvey patungo kay Emer habang tahasang nagpapakita ng mapaglarong ekspresyon sa kanyang mukha. Tawagan mo sila. Tanungin mo sila kung manggahas silang makialam sa negosyo natin dito. Tayo, ang mga tao ng bansa H, ay nakatayo sa tuktok ng mundo, ngunit dito ka nakatira sa kanilang anino. Sabi mo ang isang tulad mo ay maaari pang maging gobernador. Anong biro?